Kayo mga senador, ang trabaho ninyo ay ipagtanggol ang interes ng mamamayang Pilipino. Binoto kayo ng Pilipino, ng mga botante sa buong bansa with the expectation that you are going to fight for us and not for Malacanang. And not for Malacanang. So, please show up. Defend your institution. Hindi po namin kayo binoto dyan para kayo ay maging tuta ng Malacanang. Ms. Joey, posible ba na mapavacant ng minority ang lahat ng seats sa committees at makavote din po ang presiding officer if magkabotohan? Kasi pag hindi, 10-11 in favor of minority. Tama po ba? Ayun nga. Kaya nga delikado tayo. Delikado tayo. Kasi nga dahil 11, okay, ito yung plenary mass. Okay? Ito yung plenary mass. And explain ko to kagabi, pero I'll try to explain it in a more, in simpler terms. Okay, okay. Ganito, okay? Sa rules ng Senate, merong mga boto na required if you're going to do specific things. Like for example, in electing a Senate officers. Senate officers, kailangan mo ng majority of all members. So ibig sabihin, hindi magbabago yan. Ang number na kailangan mo dyan, 13, para makapagtalaga ng Senate President. Okay? Another example of a, of a fixed number of voting required sa specific action is conviction in an impeachment case. Ang kailangan doon, 2/3 ng votes ng all members of the Senate. Okay? So kailangan para ma-impeach ang isang impeachable officer, ang kailangan niyang yes votes for conviction is 16. Kasi 2/3 ng 24, 16. Okay? Ayan. Okay. So, anong ibig sabihin yan? So, ibig sabihin yan, in order to change Alan Peter Cayetano as the Senate President, kailangan ng minority na makakuha ng 13 na members. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kailangan nilang kumuha ngayon sa majority at mapa-flip nila yan. Okay? Kailangan nilang mapa-flip yan. Ayan. Kailangan nilang mapa-flip yan ng bonggang-bongga para makakuha sila ng 13. Okay? Para makakuha sila ng 13. That's the only way that they can change the Senate leadership. Okay. Another voting requirement is yung normal business ng Senado. Sa normal business ng Senado, ang kailangan mo lang dyan ay majority of the members present. Okay? And that includes yung pagboboto ng yung pagboboto ng members ng committee chairmanship and things like that. Ang mga ito ay pinagbobotohan sa plenaryo at pag pinagbotohan ito sa plenaryo, ang kailangan mo lang ay majority of those who are present in the plenary. Ayan. Okay, so that is the reason why the majority also wanted to to give effect doon sa online voting because they want to make sure na mape-preserve nila yung kanilang majority status and control of the Senate. Ayan, kasi majority sila eh. Majority sila. So ngayon, kailangan they should be part of the decision making and other things, ganyan-ganyan. And after all, kung nga, kagaya niya ni Senator Jinggoy, kung aarestuhin nila at ikukulong nila, dapat ma-perform pa rin niya yung kanyang trabaho bilang senador. 'Di ba? Ganon. Okay? So, wala tayong problema sa palitan ng Senate President. Okay? Wala tayong problema sa palitan ng Senate President. Why? Kasi it looks like walang mag-flip sa 13 eh. Walang mag-flip sa 13. So, sa Alan Peter Cayetano it looks like he's going to stay as the Senate President, no? Mukhang matibay yung ano niya. So, wala tayong problema sa pagpapalit ng Senate President. Hindi nila mapapalitan ng basta-basta si Alan Peter Cayetano. Okay? Hindi nila basta-basta mapapalitan si Alan Peter Cayetano dahil kailangan nila na merong babaligtad na dalawang member ng majority. Okay? But like I said earlier, the voting requirement for the chairmanship and the members of the committee is something that is decided in the plenary and the voting requirement is only majority of those who are present in the plenary. Okay? Pagdating dyan, dun malulugi ang majority. Kasi wala si Bato, tapos arestado na si Jinggoy. Naiyak talaga ako sa video na yan. Oo, wag nating kalimutan, Wag nating kalimutan. Wag nating kalimutan na lumapit tayo sa Korte Suprema, nagsumamo, at nanikluhod para gawin nila ang tama. And it is not yet happening.
until now. After 300,000 signatures, we still do not have decision from the Supreme Court on the habeas corpus cases of PRRD, and we are still waiting. At nagkakagulo ang sambayan ng Pilipino, nagkakagulo ang buong Pilipinas dahil sa walang direksyon ang na binibigay ang dapat na konsensya ng ating gobyerno, which is the Supreme Court. Huwag tayong magkalimutan. Huwag tayong magkalimutan. Ayun, anyway, una sa lahat, babatiin ko lang ang ating mga first honors na nandito. Ming Lee, hello, hello. Jules Richard, hello, hello. Francis Afable, Mami Gareth Malaya, hello, hello. Lulu and Shasha, hello. Cute-cute ng dog. Au Salvania, keep safe and be healthy, Miss Joey. Salamat po, maraming salamat. Pahak Totoy, Dang Jin, hello, hello. Kalay Aris, Shen Shen, happy birthday, Shen Shen! Ayan, birthday daw niya. Batiin naman natin ang Gemini baby na yarn. Ayan. Kaluta ko, hello, hello. Pahak Toy, watching from Tagaytay. Hello, hello. Alas Copas, hello to all sa performance ni SP Cayetano. Looks like Duterte Cayetano 2.0 sa 2028. Sabi ni Alas Copas. Alam mo, let's give credit when credit is due. Ang tapang ni Alan Peter Cayetano. No? Balls of steel si Alan Peter, as in. Let's just give credit when the credit is due, and let's show some love to Senator Alan Peter Cayetano, Senator of the Philippines. Maraming salamat po. Napakataas ng respetong nakuha mo sa amin because of your persistence to keep the Senate independent. Ayan. So maraming salamat po, Senator Alan Peter Cayetano. Mabuhay po kayo. And sa mga kababayan ko dyan, please let us not scrimp on our support. Be vocal. Pumunta po kayo sa mga pages ng ating mga senador, ng ating 13 senators. Magpaka-vocal po kayo, no, sa inyong mga opinion, sa inyong suporta, at paramdam natin sa kanila ang galit ng taong bayan sa kahit anong pamamaraan. Makinig sila sa atin. Yun lang naman hinihingi natin dyan, di ba? Makinig sila sa atin. Also, I would just like to inform everyone, araw-araw pong may tao sa Senate Gate. Araw-araw pong may tao doon. So again, if you want to show support, you may want to visit the Senate Gate. Daan po kayo doon, makilamay po kayo doon. Dahil may palamay po doon ang mga rallyista natin, ang mga kababayan natin doon na talaga namang walang humpay na nagbibigay suporta sa 13 brave, sa 13 senators na hindi bumibigay hanggang ngayon. Maraming salamat sa kanila at ang kanilang mga taga-suporta na hindi bumibitaw sa Senado, sa Senate building, doon sa may Senate Gate mismo. Ayan, okay? And samahan natin sila. Siguro kahit isang araw, dalawang araw, daan kayo doon, mag-picture kayo, post nyo sa social media, okay? The more people na nakikita natin na nagpupunta doon, the more that we would be able to get more people to come over and show support. So, pakita po natin, hindi naman kailangan sabay-sabay tayo lahat, pwedeng come and go ang mga tao, daan kayo doon, marami po doon marami po tayo doon mga vloggers, maraming mga DDS vloggers doon. Magpa-interview kayo para masabi ninyo ang galit ninyo, kung ano ang saloobin ninyo. Put it on record. Put it on record. We are not happy. Let us hope that the minority senators were also going to listen to us. Kami yung totoong organic. Kami yung totoong taong bumoboto. Kami yung totoong tao na hindi nyo madudugas ng basta-basta pagdating sa mga kung ano-ano yung explanation. So, let us show our power, our organic, real, and warm, composed of warm bodies na kapangyarihan. Ipakita po natin sa kanila. Ayan. Ipakita po natin sa kanilang lahat yan. So, yun please, do something. Ipakita natin sa lahat, sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa minority. Kayo mga senador, ang trabaho ninyo ay ipagtanggol ang interes ng mamamayang Pilipino. Binoto kayo ng Pilipino, ng mga botante sa buong bansa with the expectation that you are going to fight for us and not for Malacanang. So, please show up. Defend your institution. Hindi po namin kayo binoto dyan para kayo ay maging tuta ng Malacanang. Please lang. Ayan.
Asa na ba tayo? Ayan, Shen, hello, hello. Ate Mojang, hello, hello. Nakaabot ako, eto na. Let's go, Ma'am Joey. Gandang gabi, mga barangay for the PH. Hello, hello, RC Gem, Chimi, Aaron Backwood, Joseph Porcalyan, Jamaica, Bagsingit, Together's Club, hello, hello, is Fudge, hello, hello. RC Gem, Roxanne Ang, Niv Miel May, Maayong Buntag Joey, Magnet Mind, hello, hello. Ma'am Femi Ariola, hello, hello. Mickey Lanrek, S. Gail Aguila, hello, hello po sa inyo. Lulu Mama, Lethral Raven, hello. DDS Vancouver, The Arrogante. Razos Dad, Jake Arzobal, hello, hello. V Mexico, Ho Juan, hello, hello. Arjean Alde, hello, hello. Joanna Jane Calzado, Feeling Girl, I am Trisha, Regilio Luis, index card ready, ayan. Okay, sa lahat ng mga nandito, no? Ayan, sino ba mga members natin nandito? Lulu Mama, Aaron, Fea Visado, hello. Hello po sa inyo. Akikia, hello, hello. Ang dami kong handang chichirya. O sige, ayan. Magmamath kasi tayo today. Okay? In-explain ko kagabi yan yung plenary math. Okay? In-explain ko yan kagabi. Pero explain uli natin ngayon para malinaw sa lahat. Okay? Hello, Lakwat Sherang Mini. Hello, hello. Hello, Miss Beck Sogilyon. Hello, hello. Good evening, everyone. Happy tayo today. Gigil ang minority dahil walang majority sa plenary session. Correct! Matter Cheese Love. Hello, hello. Grabe si SP Cayetano. Sana lahat ng Filipino may pusong tulad niya, Miss Joey. Hello, Dam Moreno. Prada Lucho, Together's Club. Leo AJ. Ayan. Hello. Always watching you and praying for your safety. Maraming salamat po. Malapit na po tayong maging safe. Konting kembot na lang. Pero hindi natin alam. Hanggang hindi presidente si Inday, hindi natin masasabi ang sa ating safety. Ayan. Dang Moreno, nakahabol, nakahabol. Mostly Eric, hello, hello, from beautiful island of El Nido, Palawan. Ayan. Nobel Tulyaw. Hello. Darkness, hello, hello. Ayan, okay. May prinsipyo kasi si APC, kahit disagreement, napakakalmado at professional at God-fearing yung stand niya lagi. In fairness sa kanya, although minsan nakikringe talaga ako, pero to be fair kay Alan Peter, ang tawag dito, consistent naman siya dun sa ganun. Even before siya naging Senate President, nagla-live talaga siya, tapos nagpapastor-pastor talaga siya, nagsasalita talaga siya, talaga siya, para ini-interpret niya yung mga Bible verse, ganyan. Nagpapastor-pastor talaga siya, even before siya naging Senate President. So, medyo nakikringe ako, pero to be fair kay Senator Alan Peter, consistent siya dyan, matagal na siyang ganyan. Hindi yan bago, hindi yan yung parang inarte-arte lang niya ngayon kasi Senate President na siya. To be fair sa kanya. Nag-declare si Senator Alan and the majority senators just declared war to the minority sa action nila ngayon. As per Sen Alan, iniisip nila yung mga problema ng bayan. Correct. Ayan. Mostly Eric, maraming salamat sa super sticker, sa paunang super sticker. Thank you very much. I believe yung tampuhan nila ni VP Inday before is small thing. Nung panahon na speaker siya, tinanggap niya yung term sharing. Masakit nito, buwayang kasama si Velasco, tinraidor si VP Inday. Sabi ni Darkness. Ayan. Oh, correct. Palike naman nung thumbs up naman kayo dyan. Baka makalimutan ninyo. Miss Joey, posible ba na mapavacant ng minority ang lahat ng seats sa committees at makavote din po ang presiding officer if magkabotohan? Kasi pag hindi, 10-11 in favor of minority. Tama po ba? Ayun nga. Kaya nga delikado tayo. Kasi nga dahil 11, okay, ito yung plenary math, okay? Ito yung plenary math. And explain ko to kagabi, pero I'll try to explain it in a more, in simpler terms. Ayan. Teka lang ha. Teka lang ha. Okay. Ganito, okay? Sa rules ng Senate, merong mga boto na required if you're going to do specific things. Like for example, in electing a Senate officers. Senate officers, kailangan mo ng
majority of all members. So ibig sabihin, hindi magbabago yan. Ang number na kailangan mo dyan, 13, para makapagtalaga ng Senate President. Okay? Another example of a, of a fixed number of voting required sa specific action is conviction in an impeachment case. Ang kailangan doon, 2/3 ng votes ng all members of the Senate. Okay? So kailangan para ma-impeach ang isang impeachable officer, ang kailangan niyang yes votes for conviction is 16. Kasi 2/3 ng 24, 16. Okay? Ayan. Okay. So anong ibig sabihin yan? So ibig sabihin yan, in order to change Alan Peter Cayetano as the Senate President, kailangan ng minority na makakuha ng 13 na members. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kailangan nilang kumuha ngayon sa majority at mapa-flip nila yan. Okay? Kailangan nilang mapa-flip yan. Ayan, kailangan nilang mapa-flip yang ng bonggang-bongga para makakuha sila ng 13. Okay? Para makakuha sila ng 13. That's the only way that they can change the Senate leadership. Okay? Another voting requirement is yung normal business ng Senado. Sa normal business ng Senado, ang kailangan mo lang dyan ay majority of the members present. Okay? And that includes yung pagboboto ng yung pagboboto ng members ng committee chairmanship, and things like that. Ang mga ito ay pinagbobotohan sa plenaryo at pag pinagbotohan ito sa plenaryo, ang kailangan mo lang ay majority of those who are present in the plenary. Ayan. Okay, so that is the reason why the majority also wanted to to give effect doon sa online voting, because they want to make sure na mape-preserve nila yung kanilang majority status and control of the Senate. Ayan, kasi majority sila eh. Majority sila. So ngayon, kailangan they should be part of the decision making and other things, ganyan-ganyan. And after all, kung kagaya niya ni Senator Jinggoy, kung aarestuhin nila at ikukulong nila, dapat ma-perform pa rin niya yung kanyang trabaho bilang senador. 'Di ba? Ganon. Okay? So, wala tayong problema sa palitan ng Senate President. Okay? Wala tayong problema sa palitan ng Senate President. Why? Kasi it looks like walang mag-flip sa 13 eh. Walang mag-flip sa 13. So, sa Alan Peter Cayetano it looks like is going to stay as the Senate President, no? Mukhang matibay yung niya. Mukhang matibay yung kanyang Hello, Ma'am Rechi Karingan, Ma'am Janet Ban, ayan. Ma'am Malu de Mesa, ayan mga members natin, no? Ma'am Zenny Bud, hello po. Pag-greet naman, Jar, nakapag-like na ako ng live, sabi ni Casualty Gaming. O, ayan, special ka, meron kang greeting. Pandalito, hello. Ayan. Si Florentina Abas, newbie member here, sabi ni Florentina Abas. Hello po sa inyo. Ayan. Meme23, ayan, maraming salamat sa pagpapamember. At si ate mo, Jang, hello. Welcome back, ate mo, Jang. Joyful Mori, Ray Pileo, ayan. Lakotserang Mini, ayan, umabot din. Ate Narina Nico, hello. Ayan, Ma'am Marichu Tongon, maraming salamat po sa inyong pa-super stickers. Ayan. May burol sa Senado. Oo, may burol nga sa Senado. Ayan. Okay, so anyway, yun na nga po yung Pink Vader na bago nating nagpa-member. Welcome back. Ayan. Actually, matagal to si Harfax, hello. Ayan. Ma'am Florentina Abas, maraming salamat po. Elmira Galvan, hello, maraming salamat din po sa pagpapamember. Ayan. Okay. Hi, Ate Windy City, Chicago. Bakit pala gino-ghost nila yung sessions 2 days ago kung okay pa din bilang nila? Sabi, eto, okay. Explain ko, no? So, wala kayong problema sa pagpapalit ng Senate President. Hindi nila mapapalitan ng basta-basta si Alan Peter Cayetano. Okay? Hindi nila basta-basta mapapalitan si Alan Peter Cayetano dahil kailangan nila na merong babaligtad na 2 member ng majority. Okay? But like I said earlier, the voting requirement for the chairmanship and the members of the committee is something that is decided in the plenary, and the voting requirement is only majority of those who are present.
in the plenary. Okay? Pagdating dyan, dun malulugi ang majority. Kasi wala si Bato, tapos arestado na si Jinggoy. 'Di ba? Arestado na si Jinggoy. So ibig sabihin, yung possible na physical confrontation within minority and majority are 11-11. Okay? 11-11 na siya. Ang problema, ang kalaban ng 11, hindi naman yung 11 din lang na minority senators eh. Ang kalaban ng 11, kalaban nila judiciary at saka ano, ang tawag dito, at saka Malacanang. 'Di ba? Judiciary at Malacanang ang kanilang kalaban dyan. So, ngayon, kung ganun ang sitwasyon, the 11 majority senators, since nagawa na nga nila yung nagawa na nga nila yung bonggang-bongga na pambabalasubas kay Jinggoy Estrada, you think they're not going to do it to Chis Escudero? To Joel Villanueva, to the Villars? The Villars today attended the preliminary investigation of the case filed by the SEC against Villar companies. Diba? Ang kalaban ng 18 senators ngayon, 11 minority senators, mainstream media, Malacanang, and judiciary. Yun ang kalaban ng 11 ng ating mga majority senators natin. Okay. So, pag nagkaroon ng plenaryo and some of the majority senators are under the pain of being arrested. Anong ibig sabihin nun? So kung kunwari, aarestuhin na naman nila si Chis Escudero, si Joel Villanueva, o di kaya ito sila Camille Villar pag nagkaroon ng plenary. Nakita niyo nangyari sa plenary nakita niyo nangyari kay Jinggoy. Alam nila na magbobotohan. Kung natuloy ang botohan noong Lunes, malamang yung online voting ay nabago na ang rules. But of course, hindi yun ginawa. Hindi nila inalaw na makaboto at maka-attend ng plenary session si Jinggoy Estrada. Okay? Kaya nga sabi ko, the majority now should play the game. Na kasing bongga ng paglalaro. Ang kalaban ng majority, lahat ng branches ng gobyerno eh. Kalaban nila Malacanang, kalaban nila judiciary. Kalaban nila kapwa nila senador. Diba? Judiciary kampi ng DDS, mga Supreme Court judges appointee ni Digong, sabi ni Rogelio Trampe. Rogelio Trampe, kung kakampi namin ang judiciary, bakit hindi pa nagde-decide yung Supreme Court tungkol sa habeas corpus cases ni PRRD? More than 1 year na nakakulong yung matanda doon. Tigil-tigilan nyo kami dyan sa appointee ni Digong. Tigil-tigilan nyo kami dyan. Diyos ko. Kung kakampi namin yan, ba't wala kami nakukuha pabor sa judiciary? So anyway, kunwari, pagdating ng plenaryo, mas madami ang minority. Yung physical presence ng minority ay mas marami kesa sa presence ng majority members. They can call for all the committee chairmanship to be declared vacant. Okay? They can call for the committee membership to be declared vacant, and that includes the Blue Ribbon Committee. And so, the minority will take an effective control of the Blue Ribbon Committee. Yun ang ayaw natin. Bakit? Kasi nga, yung ginawa nila, yung Blue Ribbon Committee, na si Ping Lacson pa ang may hawak, anong nangyari? 'Di ba? Wala raw mastermind. Sabi ni Ping Lacson. Kung anong gawin ng minority, gawin din ng majority. Siya nang ang tinawag majority, di ba? Kaya lalo silang nanggigil sa majority. So hanggang bukas, no plenary. Correct! Sa mga, sabi ni Akikiya, sa mga nandito, kung kaya naman po magpa-member, please do so to support this channel. Ito lang po tulong natin sa ginagawa ni Miss Joy. Maraming salamat po, Ma'am Akikiya. Salamat. Ayan. Yung pag-abstain pala ni JV at Subiri, nagpapapresyo lang pala sila, no? Well. Ayan. Hi, Pao! Di ba si Paulo? Hi, Pao! Magko-call ka na, Pao?
Ayan, shout out sa lahat ng mga VA dyan. Shout out sa inyo, sa lahat ng mga virtual assistant na nakapuyatan natin ngayon. Ayan. Paano naging kalaban ng judiciary? Please lang wag niyong dagdagan ng kalaban. Well, I'm not saying that they are no, but can you please explain to me? Definitely hindi natin sila kakampi. At definitely ina-accommodate nila yung mga capriciousness ng Malacanang at saka ng other senators. How are you going to explain the warrant of arrest of Jinggoy Estrada na talaga namang na-release on the same day na in-announce nila, na-release ang warrant of arrest. Doon sa araw na boboto dapat si Jinggoy para mabago ang rules ng Senado. Huwag tayo magpanggap na neutral na yung judiciary. That they don't look neutral to me. And I have an evidence. Huwag kayong magbulag-bulagan. Of course, sa totoong buhay, of course, ayoko makalaban ng judiciary. Putang ina, di ba? Yan na yung last resort natin eh. Pero huwag rin kayo magbulag-bulagan. Saan ka nakakita? Bakit yung 5th Division ng Sandigan Bayan nakapag-issue ng warrant of arrest? Nag-submit ng additional evidence tong si Jinggoy, and supposedly there should be some moment in order to review yung submission ni Jinggoy para muna maliwanagan or maging klaro yung pag-issue nila ng warrant of arrest na no bail. And yet, na-issue ang warrant of arrest on the same day na boboto si Jinggoy Estrada para ma-amend ang rules ng Senado. So, huwag tayo maggaguhan. There is a push coming from the judiciary pagdating dyan. Hindi ako impertinente dito. Merong proof. Tingin nyo, normal yung ganyang klaseng behavior? Si Martin Romualdez, kailan pa sinabi ng ombudsman na kakasuhan nila, na warrant of arrest na? So, huwag kayo mag-pretend na walang push yung judiciary sa mga nangyayari ngayon sa Senate. Of course, meron. Gusto ko ba kalabanin ng judiciary? Ayoko. Ayoko talaga. I used to aspire to be part of the judicial system. Pero huwag rin tayo magbulag-bulagan. It is what it is. May push ang judiciary doon sa warrant of arrest ni Jinggoy Estrada. Yung pag-aresto kay Jinggoy Estrada, talaga you're looking for justice? Talaga ba? Is it really for justice? Kaya tayo hindi nagigising eh, kasi kinukonvince natin yung sarili natin dun sa idea na, Nakita nyo na kaya ang Italy nagrarally, nakita nyo na kaya ng Italy mag-rally. Sana magpakita din yung mga tao sa Senate. Di kailangan mag-revolution. Yung presence lang doon is an indication of your support. Ayun. May MR ba kampo ni Bato regarding sa TRO? I think nag-file naman yata sila. Ayun. So sa akin, gusto ko lang tanungin. Lalo na sa Sandigan Bayan. Tell me kung pro-admin ang justices. Hindi natin alam. We can only judge based on their decisions. Tang-ina, Joey, kung ikaw debate ni Falsis nilamang mo ng buhay yun, sure na sure po ako dyan. Sure na sure ako dyan. Ayun. We cannot really, yung mga justices pro-admin, hindi natin alam yung individual na yan, kung ano talagang stand nila sa buhay. What I am saying is that the warrant of arrest of Jinggoy came at a convenient time. And I cannot help but think that they were able to get the push that they need in order to get the leadership in the Senate, to change the leadership in the Senate. That's what I observe. Because it doesn't look like it's a normal course of action. Biruin mo, Friday, nag-submit pa may mga submission pa si Estrada. Meron siya mga evidence for the contrary. Saturday, Sunday, talaga, nagtrabaho yung Sandigan Bayan para sa Lunes. Ma-issue na nila ang warrant of arrest.
Diba? So, ayokong awayin ng judiciary, that's the truth. But with the way that they are behaving right now, what do you think? Yung TRO decision, 5 ang nagsabi na kailangan ng TRO. 5 yung nagsabi na we should look at this using the constitutional lens. And nothing else, sabi ni Justice Amy. Hindi dapat natin tinitingnan yung personalidad or whatsoever. We just need to use the Constitution to decide whether or not kailangan ng TRO o hindi. Diba? Sabi ni Justice Amy, Justice Fernando was very, very clear. For me, yung dissent ni Justice Fernando, yung parang pinaka-klaro eh. Yung yung very, very solid na mga argumento kung bakit dapat bigyan ng TRO si Bato. But 9 said, hindi threatened ang constitutional rights ni Senator Bato. And like I said, hindi ko maintindihan kung bakit 9 senators ang nag-subscribe na merong protective order si Bato sa Senate, pero at the same time, naniniwala sila sa salita lang ng Pangulo. Kasi kung yung Senate nag-issue ng protective custody on Bato, edi ibig sabihin, naniniwala sila that he is really under the pain of being a subject of extraordinary rendition. And so kung yung equal branch of government, the Senate and the President of the Philippines are saying two contradicting declaration, hindi ba dapat at this point mag-fact check na ang Supreme Court kung ano ba talaga ang nangyayari sa ground? And for me, napaka-flimsy nung excuse na, ay hindi kasi kami trier of facts eh. Kasi kung ganyan, di pala kayo sigurado at mag-gather kayo at gusto niyo pang i-check yan kung whatsoever, o di hanggat wala kayong facts, dahil yung legislature at saka yung executive magkaiba yung sinasabi, hindi ba dapat rule in favor of the TRO muna until you get all the facts necessary? So let us not be blind. Gusto ko bang awayan ng Supreme Court? Ayokong awayan ng Supreme Court. But I cannot help but ask questions based on their actions. So, wag nyo rin kasing gawin na parang, ay hindi, makaganito ang ganito, makaganito ang ganyan. We ask questions based on the actions that they did. Because that is how we would be able to separate the wheat from the chaff. Diba? Okay. So anyway, okay, naintindihan nyo na yung plenary math. Okay? So yung plenary math natin, there is a required voting for specific action. SP, kailangan mo ng 13 and any other officers sa Senate, kailangan mo talaga 13 dyan. Okay? So ibig sabihin, it is always going to be 13 because 13 is the majority of all members. Okay? Ngayon, pagdating naman sa impeachment ni Inday Sara, ang kailangan mong boto is 2/3 of all the members. So ibig sabihin, hindi magbabago, ang vote na kailangan mo ay 16. 16 na yes for conviction para sa impeachment ni Inday in order for Inday to be impeached. 16, it's not gonna change. Importanteng tandaan nyo to kasi para alam nyong soplahin yung mga kasinungalingan ng mga congressman na salita ng salita tungkol sa impeachment. Ayan, kagaya ni Jude Asidre. 'Di ba? Ganon. So, ngayon, pagdating sa committee chairmanship and membership, ang kailangan mo lang dyan is majority of those who are present in the plenary, provided that there is a quorum. So, ibig sabihin, sa plenary, ang una mong kailangang i-meet dapat 13 ang senador na nandun sa plenary. Okay? Pagkatapos, pag merong 13 doon sa plenary, kung sino yung present doon, they can question the membership of the committee. They can also ask for the vacation of all the committee membership and chairmanship. Doon sa pangatlong punto na yan, diyan tayo dehado. Okay? So that is why it's very, very important to keep the current Senate Blue Ribbon Committee set up. And time is on our side. Time is on our side. Bakit? Okay?
I think ano na no, ano na ng session ang Senate. Ang alam ko ano June 3 yung end ng session ng today is the last session day. Today is the last session day. So tapos na ang session ng Senate today, June 3. And then June 4 is recess. Pero allowed naman kasi ang mga committees ng Senate na magkaroon sila ng mga committee investigation even during the recess. Tuloy-tuloy lang ang trabaho ng mga committee. Okay? Ang mawawala lang during the recess is the plenary sessions. So yung mga committee, tuloy-tuloy lang ang trabaho niyan. Kapag kunwari, dire-diretso lang yung takbo ng kanilang mga investigasyon. Walang problema doon. Since walang plenary, at ang susunod na plenary session is going to be on, I think, July 26, around July 26. So ibig sabihin, walang palitan sa committee membership at committee chairmanship until magkaroon ulit tayo ng panibagong session, until mag-reopen ang session sa July 26. So what does that mean? The Senate Blue Ribbon Committee can hold as many hearings as it can until July. And let us hope that it would be enough to uncover all the controversies on the flood control investigation. Nakita nyo na yung what at stake here? Nakita nyo na yung what at stake here? Ayan. Ate Joey, anyari sa Brave 18? Di ko gets. Huwag kayong kabahan doon sa Brave 18. I think, they just have to reissue the invitation. Huwag kayong mamroblema dyan. Huwag kayong mamroblema. Matutuloy pa rin ang Blue Ribbon Committee hearing. Okay? Provided na wala pa rin quorum ang plenary bukas. And I think doon napapunta sila doon napapunta sila majority bukas. I-enginein uli nila tong minority. So kaya itong minority putak ng putak sa media. Nagigets nyo ba kung bakit putak ng putak yung minority sa media? Kaya sila putak ng putak. Kaya sila galit na galit. Pumunta kayo dito, magtrabaho kayo. Putang ina ninyo, kayo nga nag-walk out Ayaw nyo makipag-debate. Pakikipag-debate, part ng trabaho nyo. Mga ulul ba kayo? Diba? So, yung sa Brave 18, wag po kayong kabahan. Tuloy po ang Senate Blue Ribbon hearing. And I think tuloy rin naman sila na Hindi ko lang alam kung sila yung sa Thursday. I hope kasama sila sa Thursday. But wag kayong mag-alala, matutuloy po. Meron lang silang administrative work na kailangang ayusin. Ayun. Ayan, nag-reissue ng tama yan, nag-reissue ng invitation. Miss Joey, alam mo ba yung justice nagpalaya kay Dilima, both kasama sa division na nag-issue ng warrant kay Jinggoy Estrada? Tama, dapat biglayin sila kasi the more announcement, the more makakapaghanda yung mga demonyo. Ayun, sabi ni Jim Sibayan, kabobohan mo. Jim Sibayan, tingnan natin yung talino mo. Pwede naman. Pwede naman nating patunayan ang talino mo, Jim Sibayan. Pwede kang umakyat, tapos pakita mo yung katalinuhan mo. Ma'am Joey, wala bang hudas na papasok bukas na to Senate majority? Baka bigla magka-quorum. Well, yun ang abangan natin. Pero as far as I know, parang wala Walang papasok. Ayun. So tomorrow, let us hope na walang papasok mula sa majority. Okay? Let us hope na walang papasok sa majority. And I think wala naman. So ano ang mga risk hudas? Yes. Kung may manghuhudas sa 13, doon. Kung kunwari, meron pumasok bukas, magkaka-quorum. So pag nagka-quorum, i-dissolve nila yung Blue Ribbon Committee hearing na yan. Yun. Sabi ni Floren Carlo, Miss Joey, excuse naman ng minority ngayon, madami daw ang mga hindi maipapasa dahil hindi dumalo ang majority. Sila naman ang unang nanggulo Well, sa totoo lang sa akin ngayon, walang gulo-gulo, putang ina ninyo. Pinaka-importanting issue ngayon ng bayan ay yung flood control investigation. Yung corruption ninyo, mga putang ina nyo. Yan ang pinakatinding issue. Sa akin na, wala pakialam, putang ina ninyo. Mafi-fix ba yung mga batas-batas ninyo yung problem natin sa education? Hindi. Dito muna tayo, ilublob muna natin sa kubeta yung mga mapagmumukha ng mga korap. Yan ang pinaka-importante.
Samantalang yung mga ganyan, di ba meron drama si Risa na, ito si kawawa naman na education, kineso. Ulol ka, putang ina mo, ilang taong ka ng 10 taong ka ng senador. Kung concern na concern ka sa education, matagal mo na dapat finix yan. Ngayon ka magmamadali? Talaga? So yun. Ngayon kayo namang problema, ilang taong public officials yung mga nandyan sa minority? Tito Soto? Ngayon ka namang problema, tangina nyo, bigla kayong mayroong minamadaling mga legislative measures? Ba't hindi yan ginawa? For the longest time na senador kayo. Ikaw, Risa, problemado ka sa education, ba't hindi mo ginawa? 10 taong ka ng senador ha? Gaga ka pala eh. Tapos ngayon bigla ka magmamadali at gusto mong sagutin ang lahat ng problema ng edukasyon? Ulul ka? The truth is, kahit pagbigyan mo yung mga measures nila, it's not gonna change anything. But right now, we want accountability. We want heads to roll. Sa dami ng pinatay ng flood control, mga failed flood control projects na yan, ng mga Pilipino. Alamin na natin yan. Sino nakatanggap ng maleta, mga putang ina nyo? Doon tayo. Diyan sila ng gulobot. Wala naman na pala ang Pilipino. Diyan na sila nangulubot, wala namang napala ang mga Pilipino. Correct. Ang gusto ng mga Pilipino ngayon, flood control investigation. Yun ang gusto ng mga Pilipino ngayon. Ate Joey, di ko guess how they vacate the chairmanship by voting 11-11. James, wala nga sa voting ng 11-11 kasi nga, papunta pa lang ng plenary, baka yung 11 natin maaresto na. So, ibig sabihin, yung 11-11 nila, yan yung best case scenario natin. Pero vulnerable nga tayo kasi nga, baka papunta pa lang ng plenary si Chis Escudero, arestuhin na. Papunta pa lang ng plenary pangalan nito? Papunta pa lang ng plenary si Joel Villanueva, yung mga Villar, arestuhin na. So, yun yung problema natin. Yun yung problema natin. Hello, Sally Star. So, hello po. Sige, patuloy niyo lang po, Miss Joey. Ayan, sige, magmamanalag lang ako ng very, very quick, ma'am. So, ngayon, James, yung 11-11 na yan, that is the best case scenario. Kaso nga lang yung Sandigan Bayan, bigla-bigla na lang nag-i-issue ng warrant of arrest, di ba? Bigla-bigla na lang nag-i-issue ng warrant of arrest yung Sandigan Bayan. Ayan, o pagkatapos may kaso si Camille Villar at si Mark Villar. Today, pumunta si Camille at si Mark Villar sa SEC. I forgot where, but it is a case filed by the SEC against the businesses of the Villars. So, yung 11-11 na yan, hindi tayo makakadepende dyan sa 11-11 na yan. Kasi remember, physical presence ang kailangan natin. So, ang gagawin natin dyan, yung 11 na yan, sure ba tayo na makakatawid yan at makaka-attend ng plenary session? Hindi tayo sigurado dahil demonyo ang mga kalaban natin. Demonyo ang mga kalaban natin. Ayun. Look at what happened to Jinggoy, di ba? Pagkatapos ngayon, sinasabi nila kay Jinggoy na, hindi sumuko si Jinggoy. Hinuli namin si Jinggoy. So, inaamin nila na hinuli nila si Jinggoy in the Senate. In the Senate. Diba? So, these people, they do not care. They do not really care.